Bayron Ngayon. Kalikasan. Opo, kalikasan as in Mother Nature. Ang siyang sinisisi ng Felix Mining sa pagtagas ng tailings pond o imbakan ng latak ng minahan nito. Ang force majeure na ito ay yung buhos ng ulan na napakalakas na talagang maski sino pa man ay hindi mo ma-anticipate. Pero, ayon sa isang empleyado ng Felix Mining na si alias Rene, malabo ang ganong paliwanag. Ang kanilang sinisisi ay kalikasan. Ano ang iyong sasabi doon? Malayo. Si either po nagsisinungaling siya o talagang hindi niya po alam yung sitwasyon. May kalumaan na rin daw ang dam kaya ito bumigay. Yung tailings dam na yan, napatayo noong 1992. So ang lifespan niyan, 18 to 20 years. Yung suspect ko, isang credibility sa stability ng dam embankment mismo. Sinisigurado ko po sa inyo na hindi naman ito bibigyan ng permiso kung ang integridad at ang safety ng tailings pond ay hindi intact. Sabi naman ng ibang empleyado ng Felix na aming nakausap, tila hindi rin handa ang kanilang kumpanya sa nangyaring malawakang pagtagas. Ang kwento sa amin kung ano-ano lang hinuhulog nila doon sa tailings pond. Umaandar na bulldozer, tapos may malaking-malaking bola na bilog, trial and error daw ho ang proseso. Yun ay parte ng emergency measure na alam naman ninyo pagka may pagkakataon na gano'n na talagang naging masyadong creative yung kanilang pag-iisip. Hindi mo masasabing trial and error. Hindi, ginawan lang ng lahat ng pwedeng paraan na pwedeng gawin para masiguro na masira na ang butas. Nag-imbestiga ang Mines and Geosciences Bureau o MGB, ang pangunahing ahensya ng pamahalaan na nagbabantay sa operasyon ng mga minahan sa bansa. Tailings Pond 3. Tama ano po? TP3 ng Felix Mining. Ano ho ang nangyari? Ang sistema niya, meron siyang butas sa loob ng tailings pond, yung tinatawag na penstock, na doon papasok yung tubig at yung tubig tuloy-tuloy sa ilalim sa drain tunnel. So meron kang drain tunnel ngayon na mag-discharge sa ilog. So in an ordinary situation, ang solid part ay nag-settle lang at yung overflow na liquid lalabas sa penstock, lalabas sa drain tunnel sa ilalim, papunta sa Balog River. Ng Balog River naman ay papunta sa Agno River. Ano ho ang dahilan kung bakit nagkaroon po ng massive leak? Noong August 1, yung penstock nagkaroon ng breach ng butas. At dahil sa butas na yon, hindi lang tubig ang lumabas sa penstock, kundi pati na rin yung solid. Instead na tubig ang lumalabas sa drain tunnel, meron ka kayong mga solids. Ito ho yung latak ng pagmimina. Latak, basura, yung worthless part. Ito na po yung umabot na ho sa inyong pagkalkula na 20.6 million metric tons. So, 13 million cubic meters kumpara doon sa Mark Copper na 1.6 million cubic meters. Oh my! Mas malubha pa pala ito sa nangyari noon sa Mark Copper Mining noong 1996. Klaro ho kung gaano kalaki ang sala. Pag kinumpare mo to sa ibang spill before, talagang malaki siya. The biggest so far in the Philippines. Hinaharap ngayon ng Felix Mining ang multang ipinapataw ng Department of Environment and Natural Resources. Dahil sa mahigit na 20 milyong toneladang latak ng mina na bumuhos sa Balog at Agno River. Tama ho ba na tatlo ang kanilang penalties dito pag mamulta? Hango sa Mining Act, tapos sa Clean Water Act, at saka ECC. Tatlo yan, yung 1034 was based only on the mining act. Bukod sa mahigit na 1 bilyong pisong multa, kailangan ding linisin ng Felix Mining ang mga dumi, latak o mine tailings sa mga ilog ng Balog at Agno. Nakarating ba sa inyo yung ginagawa nila ngayong clean up muna, pansamantala, na sandbag nila? Tama ho ba yung paraan na yun? Pagka ho tayo mag-manual sandbagging, it will take forever. Sa laki ho ng volume, dapat po dyan na mechanized. Pinapasabit sila ng pinaka-plano. Ano ang kanilang balak gawin sa clean up? Yun ho ang isusubmit nila sa amin. At i-evaluate namin yon.
Kung sa tingin namin ay mamimit niya ang requirements ng remediation, yun ang ipapa-implement natin sa Ipinagmalaki naman ng Philex Mining ang kanilang balak na clean-up operation. May mga planong tinatawag na Integrated River Basin Management na meron terrestrial, aquatic elements dito. No? Pabruhan natin sa gobyerno, sa MGB, at i-implement natin. Habang inihintay po natin yan, ay sigurado na natin na talagang tuloy-tuloy yung paglinis ng Balog Creek. Pero hanggang hindi nababayaran ang multa at nalilinis ng Philex ang milyong toneladang latak ng minahan, nanindigan ng DENR na hindi makababalik sa operasyon ang Philex Mining. Tuloy-tuloy po ang suspension order ng MGB hanggat una karoon ng assurance na yung risk ng tailings pond ay mawawala na. Hindi naman kami makakapapayag na mag-operate sila na wala silang paglalagyan ng dumi. Siniguro naman ng Philex na hindi nito tatakbuhan ang kanilang responsibilidad. Kung ano man po ang kailangan namin bayaran, gagawin po namin yon. Hindi namin po atrasan. Yan po ay commitment namin. Hindi po kami atras sa aming responsibilidad na nakalaad sa batas na tulungan ang mga naapektuhan sa pangyayaring ito. Definitely, we will not compromise environment. Even if we go for the development of natural resources, kung nangyayari ho sa Philex, kami talagang all out na tumutulong sa kanila. But of course, we will also not abandon penalties. Fight on! Ngayon!